nilutas ng Panginoong Jesucristo ang pinakamalaking problema nating lahat. Ano yon? No? Ang kapatawaran ng kasalanan. Siya po ang nagpatawad, ang dugo niya, nilutas niya po yan. Kaya ang problema natin na hindi natin kayang gawin yon ay ginawa na po ng Panginoon. Ang kailangan lang natin, sumampalataya, no, sa Kanya. Mga kapatid, nagpapaalala po kami na ang buhay sa daigdig na ito ay hindi pahabaan ng buhay, kundi kung paano mo ginamit ang buhay mo sa daigdig na ito. Ano ang halimbawa? Si Adan nagkaedad ng 930 years. Si Matusila nagkaedad ng 969 years. Pero bakit ang kanilang buhay ay tila baga hindi naman napag-uusapan ng gano'n na lang kaimportante sa banal na kasulatan? Bakit ang buhay ng Panginoong Jesucristo ay 33 and a half years lang? Subalit hanggang ngayon, ilang libong taon na ang nakaraan, bakit ang buhay niya na napakaiksi? Bakit hanggang ngayon pinag-uusapan? Sapagkat ginamit niya ang kanyang buhay ng pinaka-target talaga, na pinakakalooban talaga ng Diyos, ng paggamit ng buhay, ipinakita niya sa ating lahat. Tinapos niya ang kanyang sinimulan, kaya tayong lahat, mga kapatid, ano man ang sinimulan mong paglilingkod sa Diyos, tapusin mo. Whether yun man ay mahaba o maiksi, kailangang tapusin, mga kapatid, sapagkat si Kristo man ang nagsabi, "It is finished." Tinapos ko, brother. Kasi napakalaga kasi na kakahabag yung ating mga kapatid. Yes, hallelujah. Hindi na nagpatuloy. Manalangin natin sila sa Panginoon. Kasi pagka hindi po kayo patuloy, naabutan po kayo ng kamatayan, sorry to tell you, mga kapatid, hindi po natin pwedeng pakiusapan na ang Diyos pagdating sa pag-uukom. Yes, hallelujah. Wala na pong pakiusap doon, mga kaibigan. Ang desisyon na po ng pagliligtas ay nasa ating Panginoon. Amen. So mayroong nakiusap doon, yung mayaman eh. Pero hindi na siya pinagbigyan. Hindi na siya pinagbigyan. Mga kaibigan. Napakalungkot. Kasi wala nang second chance, mga kaibigan. Bakit? Bakit ba magkakaroon ng second chance? Sabi ng Panginoon, nandyan sila Moises. Yes. Nandyan ang mga propeta. Nandun ang Biblia. Nandyan ang Biblia. Nandyan ang mga apostol. Nandyan ang iyong pastor. Yes. Nandyan ang Espiritu Santo. Mga kaibigan at mga kapatid. Napakatibay ng church. Nandyan na. Lahat nandyan na. Mga kaibigan. Ano pang dahilan para ikaw ay matalikod sa Diyos? Hallelujah. Binigyan ba po tayo ng aral, mga kaibigan at mga kapatid? Kaya nga pagdating sa pag-uukom, mga kaibigan, wala na pong second chance kasi lahat ng pasto na paraan, ibinigay na ng Panginoon. Amen. Mga kaibigan, kaya nalulungkot si Apostol Pablo ng kanyang pinangaral dito sa Hebreo, Kapitulo 6. Ito ang napakasakit, mga kaibigan. Pagka ito po ay naranasan ng isang Kristiyano, mga kaibigan, napakasakit po ito sa buhay. Yes. Pakinggan niyo po. Amen. Sa Hebreo 6, at ang bersikulo po ay 4. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan na panahong darating. Hallelujah. At sa kanahiwalay sa Diyos, di na maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Hallelujah. Yabang kanilang pinapapong muli sa ganang kanilang sarili, ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan.